Ang title ng message natin for today ay Living Faithfully. Kung mapapansin nyo, ito yung sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. And given na yung mga nandoon ay mga Kristiyano na, parang tayo. Ito'y habilin ni Pablo para sa mga mananampalataya. Mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at nagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Ito'y tumutukoy dun sa mga pastor or mga leader ng iglesia. Alam naman natin na minsan pagka masyado na tayong komportable, maging sa ating tahanan, minsan hindi na natin nakikita at minsan parang meron ng something na nangyayari na hindi natin napapansin na minsan we are opposing na yung mga tao na naglilingkod sa atin. Minsan sa isang iglesia, minsan inaaway yung pastor, no? Tapos minsan ay yung mga leader inaaway yung miyembro, no? Wag nating gawing ito yung sinasabi sa atin na bilang mananampalataya hindi dapat ganito yung maging pagtingin natin. Dahil sabihin man natin na sa pamilya nga may nag-aaway sa church pa kaya. Given na nasa pamilya may nag-aaway, pero pa nag-aaway kayo sa pamilya, hindi naman kayo mag-aalisan sa bahay. Tama ba? Pero ang nangyayari sa iglesia, pag may nag-aaway, umaalis yung iba. Dahil naaapektuhan sila ng pag-aaway na yon. Pero ang tanong, kung paano natin inaayos yung problema natin sa pamilya, dapat ganoon din natin inaayos yung problema natin sa iglesia. Nang sa ganon, nagkakaroon tayo ng mabuting pagkakatinginan at pagkakaunawaan at kapayapaan sa loob ng ating iglesia. Tandaan natin mga kapatid, kung bakit tayo nandito sa ating iglesia, hindi dahil sa ating mga kapatid. Kung bakit tayo nandito sa ating iglesia, ay dahil sa ating Panginoon. Dahil sa loob ng 6 na araw, pinagpala tayo ng Diyos. Ibig sabihin, nung Lunes, no, sino nakakatanda dito ng ulam niyo nung Lunes? Ate, ano ulam mo nung Lunes? Wow! Your Honor, di ko na po maalala. Lumaki po kasi ako sa farm. Doon sa mga hindi nakakagets, baka po ma-offend kayo. Meron po kasing memes kung kilala niyo po si Mayor, no? Mayor Meneses. Hindi, joke lang po yun. So, hindi na kasi, yung kasing sagot niya, hindi niya maalala, Your Honor. Pwede ko po i-check, Your Honor, na. Okay. So, kung inyong naaalala, yung mga ibinigay sa inyong pagpapala ng Diyos, ay ito'y mabuti. Kasi kapahayagan to na grateful kayo kung ano man yan. Minsan kami sa bahay, mas gusto namin yung simpleng ulam lang. Hindi ko to kinakahiya kahapon. Sabi ko na kay Mami, gusto ko ng sardinas. Tsaka gusto ko itlog. Yun yung ulam ko kahapon. Para sa akin, it's not about kung ano yung ulam, but it's about yung blessing na meron tayo. Mayroong isang social media influencer, yung diring-diri sa pagkain ng sardinas, na nakakalungkot isipin na minsan, dahil gusto mo nilang sumikat, lahat na ginagawa mo, kahit alam mo na, minsan nakakamiss din yung panahon nung bata kami na wala namang social media, walang cellphone. Masaya na kami na alam namin na pagtapos namin matulog sa tanghali, paglabas namin ng bandang 3:00, 4:00, maglalaro kami ng trumpo or tumbang preso o habulang kembot, no? Para hindi ka mahuli, kembot ka lang ng gana. Huwag kang titigil. Nag-uwian na yung mga kalaro mo kung may kembot ka pa din. No, yung taga-ompong, alam niyo yung taga-ompong? Sino po yung taga-ompong? Yung hide and seek. No? Natatandaan ko hide and seek, ako yung taya. Alam, kumakain na pala yung mga kalaro kaya hindi ko makita. Gutom na ako, kawawa naman ako. Habang naalala natin yung mga bagay na ito yung nagpapaalala sa atin ng kabutihan ng ating Panginoon dahil lahat ng yun ay naging bahagi ng buhay natin. Bilang mga mananampalataya, kung bakit tayo nandito sa lugar na ito para sumamba sa ating Panginoon dahil ang Diyos na nagkaloob sa atin ng buhay na meron tayo ngayon. Sinasabi lamang natin dito na yung mga taong nagtuturo sa atin, no? Mapapansin nyo dito sa church namin, sa CFCM,
we try to bring the Bible to you. Ang prayer nga namin, magkaroon ng Bible dyan sa mga upuan nyo. Kayo na mismo yung bubuklat. And para mas lubos nyong maintindihan at maranasan yung kahalagahan ng pagkilala sa ating Panginoon. Ganun din naman dapat kinikilala natin yung mga leader natin, yung mga tumutulong sa atin, yung naglilingkod sa iglesyang ito. Kanina, gusto ko i-acknowledge yung mga naglinis ng flooring, nung mga unang mga araw po, nung nagsisimula pa lang kami dito, si Mrs. ang nagmamap. Tapos, kami-kami lang talaga. Pero ngayon, napapansin na namin pag dumadating kayo na yung nag-aayos ng silya, kayo na yung nagwawalis, kayo na yung nagmamap. Ang dami nyo na rin ginagawa dito. Huwag nyo pong iisipin na hindi namin yun napapansin. Dahil gusto namin sabihin sa inyo na nagpapasalamat po kami dahil unti-unti, niyayakap nyo na rin kung ano yung meron dito sa iglesia. May nagdadala ng biko, may nagdadala ng pagkain, nagdadala ng sopas, at kung ano-ano pa. Lahat ng yon ay na-appreciate namin. So, ang gusto kong sabihin dito sa una, is we should appreciate yung mga tao na naglilingkod sa atin. Whether dito sa ating iglesia o sa ating bahay, appreciate yung mga magulang nyo, yung mga nanay nyo. Hindi yung alas 10 na hindi pa kayo gising, tapos yung nanay nyo pa rin naghuhugas ng pinggan na pinagkainan nyo nung hapunan. Diba? Taas ang kamay, yung masipag maghugas ng pinggan. Wow, wala. Very good kayo. Diba? Alam nyo yun, late na kayong gumising, no? Pero ang nanay nyo pa rin yung naghugas ng pinggan. Ang point ko lang dito, kung wala kayong pasok, try to appreciate your parents by helping them. Subukan yung tulungan. Masarap din naman maghugas ng pinggan, lumilinis yung kuko nyo. Diba? So, that's number one na gusto kong sabihin sa inyo. Respect. Bigyan natin ng respeto, paggalang, appreciation yung mga taong nagtuturo at yung mga taong naglilingkod para sa atin. Okay? Yung pangalawang teksto, pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang, katulad ng sinabi ko kanina, makitungo kayo sa isa na may kapayapaan. So, pag nandirito kayo, wag lang kayong nasa loob ng nakaupo sa silya ninyo at wala kayong pakialam sa iba. Subukan nyo ngumiti. Tignan nyo yung nasa kanan nyo. Alam nyo po ba kung anong pangalan ng nasa kanan nyo? Natural po kayo po, magkakilala po kayo dahil anak nyo po siya, di ba po? Pero yung mga bago na nandirito, okay? O yung nasa kaliwa ninyo. O baka naman minsan subukan natin mag-shuffle kayo at kilalanin natin ang isa't isa. At magkaroon tayo ng, pag sinabing kapayapaan, alam nyo, sa mga Pilipino, minsan ang galing nating mamintas eh. Nakita nyo ba yung nagsimba kanina? Napakapangit ang suot. Hindi ko tuloy naintindihan yung sermon ng pastor kasi ang tinitingnan ko yung suot niya. Napakapangit. Minsan may ganun eh. Hindi lang naman sa iglesia, sa simbahan din, minsan ganun tinitingnan natin kung ano yung suot, kung ano yung tsura, no? Ang ganda ng forma, pero ang pangit ng mukha, parang ganun. Ang galing nating mamintas sa ganun. Hindi minsan nawawala na yung focus natin dun sa kung bakit ba tayo nagsisimba. Dapat sa loob ng iglesia, nandun yung kapayapaan. Ibig sabihin, pag nandirito ka, kaibigan mo sila. Pag nandirito ka, kilala mo sila, kikilalanin mo sila, kakausapin mo sila, at pakikipagkaibigan ka sa kanila. Dapat magkaroon ka ng kapayapaan kasi ito dapat yung mamiss mo sa isang iglesia. Kung bakit natin namimiss yung iglesia kasi namimiss natin din yung isa't isa. Na habang nagkakasama-sama tayo, gusto ko na makapunta doon para makita ko lang si May Knox. Diba? Kung bakit natin gustong pumunta doon sa church kasi gusto ko na makita si Ate Jen. Akala ko ikaw ay akin. Diba? Dapat nandun yung kapayapaan. Dapat nandun yung pagmamahalan. But hindi lang dapat dito sa loob ng iglesia. Kung tayo naman ay makakasama sa isang barangay, nagluto ako ng tinola. Mabigyan nga si Nanay Vicky. Nanay Vicky, tinola mula sa aking puso. Diba? Maalala mo rin, nagluto ako ng adobo, mabigyan nga si Pastor. Pumunta kayo Malolos. O kaya message nyo lang, Pastor, naalala kita, bigyan kita adobo. Send mo na lang sa messenger. Makakain ko din yung pagdating ng panahon. Amen. No, magkaroon tayo ng kapayapaan dito. Huwag tayong maghanapan ng mali. No? Di ba nga sa mga magkarelasyon, minsan mayroong taguan ng feelings, di ba? Yeah.
Minsan, ang tagal-tagal na nila magkasama, pero hindi pa nila sinasabi yung feelings nila sa isa't isa. Ang tawag doon, taguan ng feelings. Okay? Doon naman minsan sa mga may edad na, ang gustong-gusto nilang laro, hanapan ng mali. Tapos ipapasa sa iba. Kahit mataas na yung bakod, oy, alam mo ba si ano? Ganun yun eh. Diba? Dumadaan ng Lunes, Miyerkules, Huwebes, nakalimutan nila, lagi palang Martes para sa kanila. Alam niyo po yun? Martes. Okay? So, yung kapayapaan, hindi lang dapat dito sa ating iglesia. Bilang mga Kristiyano, dapat nandun din yan sa inyong mga tahanan kung saan kayo nilagar ng ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano, sa inyo dapat magsimula yung kapayapaan. Hindi yung, sige nga, kung talagang tunay kang matapang, kalupitin mo nga yung ilong. Alam mo yun, pag-aawain mo pa, ay mare, nabalitaan ko, ito daw yung sabi sa'yo, may puto ka daw. Sugurin mo ko, ako sa'yo, susugurin ko yan. Well, kung ako lang talaga, may matapang, susugurin ko yan. Ikaw pa yung tigabuyo, pero Christian, pagdating mo dito sa iglesia, walang mahirap sa'yo. Pare, alam mo ba yung sinasabi natin dito? Ang sagwa. Dapat sa atin nagmumula yung kapayapaan. Mare, nabalitaan ko, meron daw kayo hindi pagkakaintindihan ni kumaring ganito. Baka naman pwedeng pag-usapan na lang, baka naman pwedeng magkasundo na lang, para hindi na mag-away. Sa inyo magsimula yung kapayapaan bilang mga Kristiyano. Hindi sa inyo pa magsimula yung pagkakagulo. Mare, baka pwedeng pag-usapan nyo na lang, tsaka na kayo magsuntukan. Walang ganon. So makita dito sa atin yung kapayapaan. Bilang tayo ay mga anak ng ating Panginoon. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na na inyong pagsabihan ang mga tamad. Itaas ang kamay. Ulitin ko, mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyo na inyong pagsabihan ang mga tamad. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyo na inyong pagsabihan ang mga tamad. Ha? Weh. Alam mo, minsan po dahil masyado ng digital yung age natin, hindi na natin napapansin na hindi na tayo nagumagalaw. Noon kasi, galaw ng galaw eh. Noon, pagka kailangan natin ng ulam, sasabihin sa akin ng nanay ko, anak, bimili ka ng lechong paksiw kay Kaolang. Eh, nung panahon na yun, wala namang food panda si Kaolang. Hindi ka pwedeng, teka nay, magpo-food panda lang ako kay Kaolang. Kaolang, isang lechong paksiw. Hindi, lalakarin mo yon. Mula Estangkilyo, papuntang dulo, lalakarin mo yon. So, kahit pa paano, makakapag-exercise ka. Utusan ka ng nanay mo, anak, pumunta ka dun sa inampuring mo. Lalakarin mo, malayo yun. So ngayon, hindi eh. Diba? Anak, wala tayong ganito. Umorder ka sa Lazada. Nasa Lazada yan. Minsan, may inabutan ko rin pang-BP. Sabi sa akin, salamat Shopee. Biruin mo. Inabutan ko ng pang-BP. Sabi sa akin, salamat Shopee. Ang hirap ng buhay, no? Okay. Pagsabihin natin yung mga tamad, hindi lang ito sa paggawa ng sa bahay. Ito din ay tumutukoy dun sa mga taong hindi sumasamba sa ating Panginoon. Halimbawa, nung nakaraang linggo, wala si Kuya Alan, tama? And si Ate Mikey. Hinahanap ko siya. Hindi ko sinasabing tamad sila. Hinahanap ko siya. Ibig sabihin, kung sila ay, kung ano man, minsan kasi merong, sabi nga ni Ate Jen kanina, Pastor, ang sakit ng katawan ko, pero iniisip ko, pag hindi ako nagsimba, yari ako sa'yo. Yun din naman ang iniisip ko, pag hindi siya nagsimba, yari talaga siya sa akin eh. Hindi naman dahil sisermonan ko siya. Para sa akin, mahalaga kasi na nandito kayo. Nung nakaraan, di ba, masakit ang ulo mo? Di ba, ikaw do? Hala, lagot ka. Sabi mo, masakit ang ulo niya. Sige po, mag-away kayo. Joke lang. Ha? Gusto ko sabihin, nung nakaraan linggo, lahat ng wala, alam ko kung sino. At hinahanap ko kayo. Ganun din naman. Kung lagi ka nang wala, feeling ko, tinatamad ka, pagsabihan nyo. Oy, hinahanap ka ni Pastor. Isang beses ka pa daw mawala, ipapa-blatter ka na sa barangay. No? Pag sabihin niyo yung mga tabat, pasiglahin ninyo ang may hinang loob. Tapos, kalingain ang mga may hina, maging matiyaga kayo sa kanilang lahat. Alam naman natin minsan, pag may problema,
pinanghihinaan tayong loob, pag may sakit, pinanghihinaan tayo ng loob, natural yon. Kasi kung bakit may mga tao na sobrang masigla kasi masaya yung buhay nila. Yun yung katotohanan. Kung bakit may mga tao na sobrang sigla kasi meron sila. Subukan mong mawala sila, minsan nalulungkot sila. Pansinin nyo, kung bakit may mga tao laging nakangiti, kasi meron yun. Kung bakit may mga tao na laging masigla, kasi wala silang sakit. Pero pag nagkaroon sila sa Pastor, may sakit ako. O kaya po, kung wala kang pera, wala kang pambayad, mahina ka. Dahil may problema ka. Yung mga taong ganito, kailangan ng mga presensya ng mga Kristiyano. Na, hindi lang naman ikaw ang may problema sa araw na to. Hindi lang naman ikaw ang walang pera sa araw na to. Parehas tayo. Ganun pa man, pansinin nyo, walang problema na nananatili. Walang problema na mananatili sa inyo habang buhay. Dahil kung yung problema sa iyo nananatili habang buhay, dahil sana yung problema nung nakaraan 10 taon, problema mo pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, yung mga problema, dumadating ito, lumilipas ito, at hindi lang ito lumilipas. Minsan ito ay napagtatagumpayan din natin. Natatapos natin ito. Walang problema na nag-stay sa iyo. Tandaan niyo po yan. Minsan sumasakit ang ulo mo, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambaon ng anak mo. Pero lumilipas ang araw, nakapasok pa rin yung anak mo. Nakagraduate pa nga yan, may honor pa nga yan, di ba? Pero minsan sumakit ang ulo mo at hindi mo kasi malaman kung saan kukuha ng pampabaon sa anak mo. Pero nakakapasok pa rin siya. Nakakapasok pa rin siya at natatapos pa rin niya yung school niya. Di ba? Sumasakit lang yung ulo mo dahil sa pagsubok na ito, pero napagtatagumpayan mo pa rin ito. Babalik ako sa istorya ng nanay ko. Nung hindi niya na kaya na pag-aralin ako, nanghihiram siya. Nangyayari yun, pero tapos na yun. Ilang taon nang natapos yun. Nakagraduate na ako. Sobrang tanda ko na. May college na ako. Mag-aaral na rin. So, lahat ng problema sa buhay ay natatapos din. Minsan lang yung mga taong meron nito, kailangan lang nila ng kausap. Kapatid, hindi lang ikaw ang may problema. Marami may problema pero napagtatagumpayan nila yan. Iba ng usapan kung mukha ang problema mo. Ulit? Hindi kayo natawa doon, no? Iba ng problema kung, nanay, may problema ako. Bakit ako ganito? Minsan, out of the topic, minsan may nakita ako sa Facebook, sabi ng bata, kung pangu ka, Ay, kung visit na bata to. Kahit na pindutin mo pa yan, hindi tatawa siya, pangu ka talaga. Hindi ko na matawa sa ilo. Okay, ang gusto lang natin dito sabihin, mga kapatid, we need to encourage yung mga taong kakilala natin na nanghihina o pinanghihinaan ng loob. Maging karamdaman man yan, pagsubok man yan sa buhay, o problema man yan, kahit mga kabataan ka, nanay, subukan mo magsimba. Subukan mo tumayo dyan. Dahil wala ka naman magagawa na magmukmuk ka dyan, maiyak ka dyan, malungkot ka dyan. Ay, subukan mo magsimba. Ipanalangin natin ito sa Panginoon. Baka nandun yung solusyon sa problema mo. Hindi yan wala dyan sa loob ng bahay natin. So kahit kabataan ka, pwede mong gawin sa nanay mo. Nanay, subukan mo magsimba. No? Subukan magsimba, ilapit mo yan sa ating Panginoon. Okay? So, yung mga pinanghihinaan ng loob, maging instrumento kayo para ilapit sila sa ating Panginoon. Huwag ninyong paghigantihan ang mga gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. Lagi ko pong sinasabi sa church na to, ang sarap mas maging mabuting tao kaysa maging mas masamang tao. Ang sarap nung maraming taong nagmamahal sa iyo kasi mabuti ka. Ang sarap isipin na sa lahat ng kanto na lalakaran mo, lahat ng tao nakangiti sa'yo. Ang sarap nun. Parang kang tatakbo ng barangay captain. Alam mo yun? Okay. Kesa yung hindi ka makalabas ng bahay. O ba't ayaw mo lumabas ng bahay? Kasi nakita ko mayroong nagbabantay doon. Parang gusto kong abangan. Sabi ng anak ko, mayroon daw dalang gulok. Alam niyo yung gulok? Wow. Gulok, hindi niyo alam. Tak. Knife. Big knife. Diba? Ang sarap nung minamarites ka
dahil mabuti kang tao. Alam mo, si ganito, nakita ko, ang bait-bait po niya. Alam mo yung pinamamalita nila sa ibang tao na mabuti kang tao. Kesa ipinamamalita nila kung gaano kasama. Alam niyo po ba yung kapitbahay natin? Yung bata naglalaro lang, hindi naman inaano, dinagukan po, dinagukan. No? Dinagukan po sa sobrang iyak ng bata. Ganyan. Alam mo yung binabalita kung gaano kang kasama. Pero mas masarap yung binabalita kung gaano kang kabuting tao. Ano yung isa pa sa maganda dito? Pag namatay kang mabuting tao, maraming tao na malulungkot dahil nawala ka. Maraming tao na makikilibing sa'yo dahil nawala ka. Pag ikaw ay masamang tao, pag namatay ka, akala mo may piyesta. Inuman tayo, sagot ko 3 case. Wala na yung kapitbahay ko. Alamin mo yon. Nagsiselebrate ang buong barangay kasi tapos ka na. Samantalang kung wala ka, wala akong ganang kumain. O bakit anak wala kang ganang kumain? Kasi nabaltaan ko yung kapitbahay natin na wala na. Ang bait-bait pa naman po nun. Kada maglalakad po ako, nadaan ako sa kanila, binibigyan po ako 1,000. Tapos po pag bumalik ako, 2,000 na. Kaya nga na napatayo ko itong bahay natin, lagi po akong dumadaan dun. Balik-balik lang. Di ba? Ang sarap isipin na pinag-uusapan yung buhay mo dahil mabuti kang tao. Amen. Sino dito yung naniniwala na mabuti silang tao? Taas ang kamay. Yung kalahati lang, hindi sigurado. Hirap na hirap parang may rayo mo. Mabuti ba akong tao? Parang yung shoulder, yung frozen shoulder, hindi mataas subukan natin yung kaliwa. Baka, sino din naniniwala na mabuti silang tao? Diba? Hirap na hirap kayo. Yeah. Diba? Ang hirap, diba? Pag alam mo sa sarili mo na meron kang ginawa ng masama, ang hirap pagtaas ng kamay. Pero kung mabuting tao ka talaga, diretso yan. Sino naniniwala na mabuti siyang tao? Ayan. Amen. Sino naniniwala na sinungaling siya? Biro lang po. Magalak kayo palagi kayong manalangin, magpasalamat kayo sa Diyos. Mahalaga to mga kapatid. Alam niyo, lagi ko pong sinasabi, nung nakaraan may narinig ako, kung mayroon daw isang tao sa loob ng iyong pamilya na laging nananalangin, kinalulugdan daw yun ng Diyos. Pansinin niyo, pag po ba kayo natulog ng sabay-sabay, meron po bang nahuhuli dahil siya'y nakayuko at tahimik lang? Pansinin niyo, sa pamilya niyo, may ganon. Ako po, never akong, minsan kahit antok na ako, alam ni Mrs. yan minsan nananalangin ako. Hindi niya alam, nakatulog na pala ako kasi sobrang pagod na talaga at antok na. Nung nagising ako, tuloy ko, Lord, kung tuloy ko lang po. Minsan sobrang pagod mo talaga Dahil gusto mo lang manalangin, dahil ayaw mong kalimutan na magpasalamat sa Panginoon kahit pagod ka na. Lord, mananalangin ka pa, tapos hindi mo na alam. Kakalibiting, Daddy, Lord, tuloy ko lang po. Pero ang mahalaga dito mga kapatid is hindi mo makalimutan manalangin. Huwag niyong kalilimutan manalangin. Kasi kung ang buong pamilya niyo ay hindi marunong magpasalamat sa Panginoon sa pagising sa umaga hanggang sa gabi na matutulog kayo, huwag niyong asahan na magiging mabuti ang lahat para sa inyo. Kasi hindi kayo nagiging appreciative dun sa binigay sa inyo ng Panginoon. Di ba pansinin niyo, sino nag-agahan dito? Breakfast. Di ba? May mga tao kasi na hindi pa pwedeng hindi mag-breakfast katulad ko mamaya magla-lunch kayo. Iniisip niyo na ba kung ano ulam niya? Di ba? Tapos may dinner kayo. In between, marami kayong ginawa. Lahat ng yon, kung walang approval ng Diyos, hindi yan mangyayari sa buhay niyo. Kaya dapat matuto kayong magpasalamat at the end of the day. Kung bakit bakit maayos ang pamilya namin, maayos ang kalusugan, kahit sabihin man natin na ako ay high blood, pero okay pa din naman ako. High blood ako kasi ako may kasalanan nun Hindi naman kasalanan ni Lord yun Kung bakit nagbabara yung puso mo kasi kain ka ng mataba. Diba? Problema ko yun. Ako yung may kasalanan. Ba't
Ba't may tuturo ang Diyos kung may bara yung puso mo? Alam mo na masarap kang kumain. Kung makalanta ka ng crispy pata, ganun na lamang di ba? Ang sarap naman kaya ng crispy pata, di ba? kaya ka high blood. Pero ang punto dito, kahit na meron kang nararamdaman, marunong ka pa rin magpasalamat sa Diyos. Dahil kahit may nararamdaman ka, buhay ka pa din. Meron ka rin pwedeng gawin. So, mag-maintenance ka lang. Mag-maintenance ka lang. Pero marunong ka pa rin dapat magpasalamat. Thankful po ako dahil malusog yung pamilya ko. Kompleto pa rin yung mga magulang namin. Nandiyan pa rin si tatay at nanay, yung parents ng wife ko, at sa kanila. No? Hindi sila nawawala sa mga panalangin ko. At syempre kayo, hindi kayo nawawala sa mga panalangin ko. Pero it doesn't mean na hindi na kayo mananalangin. Sino marunong mag-pray? O, di ba, konti lang. Ano ginagawa nyo? Nagbabrowse. Pastor, may nakikita ako ng mga Bible verses sa Facebook. Sapat na yon? Na hindi naman kayo ang nag-post? Di ba? Minsan may mga prayer na dinadaan sa Facebook. Panginoon, ganyan. Mga kapatid, si Lord wala sa Facebook, ha? Si Lord ay nasa langit. Dapat ang panalangin ay sa Kanya diretso, hindi sa Facebook. Panginoon, gusto ko po ng ganito. Post. Heart naman ng mga kaibigan mo. Mga uto-uto. Diba? So please, don't forget to pray. At habaan nyo naman. Di ba nabanggit ko na nakaraan? Minsan sinasabi nyo na yung prayer nyo Lord, bahala na po kayo sa amin. Hindi siya panalangin, mga kapatid. Dahil may nakita ka bang nakipag-usap sa kaibigan mo na, oy, bahala ka na sa akin. Ang nagsasabi lang nun, pag eleksyon na. Doon nyo naririnig yun Di ba? Mare, bahala ka na sa akin, ha? Di ba? Ibig sabihin, iboto mo ko. Di ba? Pag kinakausap natin ang ating Panginoon, hindi ganun ang pakikipag-usap sa Diyos. Specific and personal. Personal. Una sa lahat, bakit ka ba nananalangin? Kasi nagbibigay ka ng papuri sa Panginoon. Tapos ikaw ay magpapasalamat dahil binigyan ka ng mga pagpapala ng Panginoon. Pangatlo, then doon mo pasabihin kung ano yung mga pangangailangan mo. And then doon papasok yung sinasabi nila na specific dapat yung panalangin mo. Ano ba yung pangangailangan mo? Lord, tanggalin niyo po yung ingroom ko sa may bandang kanan. Diba? Yung specific kung ano yung pangangailangan mo. Panginoon, high blood po ako. Tulungan niyo po ako na bumaba yung blood pressure ko, maaaring sa tulong ng mga doktor. Kilalanin niyo mo rin yung mga hinirang na doktor ng Panginoon. Huwag niyo sila iba-bypass. Kasi nagpakahirap yun sa pag-aaral din para sila yung kumamot sa atin. Minsan meron po akong ganyan nung ako ay college pa. Pinuntahan ko po yung kapatid ng kaibigan ko. Or siya mismo yung kaibigan ko kasi namatay siya. Kung bakit siya namatay, ganito. Inatake siya sa puso. At yung relihiyon nila, naniniwala sila na ito kasi yung pangalan ng relihiyon nila Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po yung relihiyon na yan? So, ang ginawa nila, inaatake siya sa puso. Sa pangalan ng Panginoon, magbuhay ka pa. Gagaling ka, mawawala. Inatake, namatay. Well, may himala naman talaga ang Panginoon. Ang point ko lang, bahagi ng himala ng Diyos yung kanyang hinirang ng mga doktor. First aid, kung inaatake na yan sa puso, dapat dalhin yan dapat sa hospital. And then, manampalataya ka, napapagaling ka ng ating Panginoon. Yung babaeng dinudugo sa Biblia, maraming taon na siyang dinugo. Naubos na yung kanyang kayamanan sa pagpapagamot. Hanggang sa nabalitaan niya na si Jesus ay darating, hinawakan niya yung laylayan ng kanyang damit at doon siya gumaling. Ginawa niya yung magagawa niya para magpagaling. Pero dumaloy pa rin sa kanya yung himala ng Diyos. Ang point ko dito, sa iyong pananalangin, yung himala ng Panginoon, hindi yan laging diretsyo.
minsan ang himala ng Panginoon, gamit din yung mga anak niya na hinirang para gamutin tayo. Okay? Sa panahon natin ngayon, yung panahon na si Jesus ay nandirito, diretso. Merong babae, binuhay ng Panginoon, diretso. Kasi nandun siya. Okay? Sa panahon natin ngayon, marami na siyang hinirang. Marami na siyang hinirang ng mga doktor na maaaring magpagaling sa atin. Hindi natin pwedeng ibaliwala na sila'y hinirang din ng Diyos para dumaloy sa atin yung kapayapaan, dumaloy sa atin yung kagalingan mula sa ating Panginoon. So wag natin kalilimutan na tayo ay hindi manalangin. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipagkaisa sa kay Kristo. Bilang tayo ay nakikipagkaisa sa ating Panginoon, dapat lagi tayong lumalapit sa Kanya. Nakakalungkot nga lang isipin na minsan, pag nakipagtsikahan ka sa mga kumare mo, pagtsikahan ka sa kaibigan mo, ang haba-haba nyo ng usapan. Umaabot ng 2 a.m., di ka pa natutulog sa pakikipag-usap sa Kanya. Pero pag sa Panginoon, napakaikli. Pag sa Panginoon, napaka-short. Minsan, Panginoon, minsan ganun lang. Sobrang ikli lang. Nakakalungkot isipin na pag ang Diyos, ganun mo lang kinakausap, samantalang yung mga tao na nandyan sa paligid mo, napakahaba mong kausapin. Dito natin makikita, mga kapatid, na hindi natin na-appreciate ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Hindi nyo na-appreciate ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kung na-appreciate nyo siya, hindi kayo magmimiss ng magsisimba, hindi kayo magmimiss ng pananalangin, hindi kayo magmimiss ng anything para maging grateful sa buhay nyo dahil sa mga ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Pero kung nakakalimutan nyo mag-pray, halimbawa, bago lamang sa pagkain, di ba? So kasubo na, hindi man lang nanalangin. Diretso na. Pag-upo. Alam mo yan? Hindi ba na magpasalamat dun sa pagkain? Sino dito na nanalangin bago kumain? Di ba? Kukunti lang. Yung sa mga hindi mananalangin, maalala nyo to. Mabulunan sana kayo pag hindi kayo nanalangin. Mukhang joke. Tama? Mukhang joke yung sinabi ko. Pero ito yung maaalala nyo. Sabi ni Pastor, mabubulunan daw ako pag hindi ako nanalangin. Subukan nyo. Pag hindi kayo nanalangin, nabulunan ka, maalala mo ko. Totoo pala yung sinabi ni Pastor. Nabulunan nga ako. Isang beses nyo pang gawin na hindi kayo manalangin. Okay? Wala na kayong kakainin. Ay, nanay, ano ulam? Wala. Ay, totoo pala yung sinabi ni Pastor na pag hindi nanalangin, wala na kaming kakainin. Dalawa lang yun. Huwag nyo nang intayin yung pangatlo. Okay? So, pag hindi kayo nanalangin, mabubulunan kayo. Katakot pala magsimba dito. Yung pastor pala nang babanta. Hindi, joke lang. Minsan lang kasi yun yung nag-i-stay sa mind natin. Kaya yun yung sinasabi ko. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, bago kayo kumain, manalangin muna kayo. Kahit gaano pa yan kasimple. Kami po sa amin, minsan nagkakagulo na kasi gutom na di ba? Kanya-kanyang kuha ng kanin. Tapos sabi niya, pray muna bago kumain. Pray muna kami. Never namin nakalimutan yun. Minsan, nagkakagulatan pag may nakalimot na, parang, Lord, sorry po. Parang konsensya kami kasi sobrang gutom minsan gano'n na nangyayari. Pero kayo na hindi na nanalangin bago kumain, mabulunan sana kayo. Tanda mo tong mukha to Pag kumuha ka ng crispy pata, tanda mo to. Okay? So huwag natin kalilimutan magpasalamat sa Diyos every time na makaka-receive tayo ng pagpapala mula sa Kanya. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ito yung pinakagusto kong bigyan ng diin dito. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Bilang mga mananampalataya, alam naman natin na maraming pagsubok sa ating buhay. Alam namin, mga kaibigan nyo, mga kabataan, mga kumare nyo, minsan magkakayayaan kayo. No, maraming mga pagsubok sa buhay na minsan gusto nating subukan, na minsan gusto nating tikman, na gusto nating minsan na lumugar doon sa ganung klaseng kalalagayan. Dahil hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari sa atin, huwag nyo na pong subukan. Sabi nga ni Duterte, ano sabi niya?
huwag niyong subukan. Masisira ang buhay mo. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Minsan yung mga kabataan masyado silang mapusok na subukan yung maraming bagay. Kaya nga, alam niyo po ba yung mga edad ng mga maagang nagbubuntis ngayon, 12 years old, 13 years old, 11 years old. Kasi nga, masyado silang mapusok. Pag nakita yung boyfriend, pogi di ba? Habang papalapit yan, ako'y kinikilig. Ang makita naman. Tapos, sa sobrang kilig, akala mo siya na yung forever mo. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba ang love of my life? Ikaw na ba? Pagkada magkasama kayo, parang gusto nyo mag-TikTok. Alam nyo yun? Sa sobrang kilig nyo, minsan sinusubukan nyo yung mga bagay kahit hindi pa dapat. Mga kapatid o mga kabataan, pag masyado kayong naging advance, nasubukan yung mga bagay at hindi nyo natapos yung pag-aaral, mamimiss nyo yung mas magandang opportunity na ipinaghanda sa inyo ng Panginoon. Totoo po yan. Dahil sa murang edad nyo, may anak na kayo. Paano ka pa magka-college? Paano ka pa magtatrabaho? Pero pag nag-college kayo at maging maganda yung trabaho nyo, ang dami nyong option. Presidente ng ganito, nanliligaw sa inyo. May magandang posisyon sa kumpanya, pwede manligaw sa inyo. Kung parehas kayo nag-aaral, nanligaw sa iyo at nabuntis ka, ano mangyayari sa inyo? Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangan at maintindihan dito sa mundo. Ano mangyayari sa inyo? Wala kang magawa. Walang pampagatas. Tapos, ang masakit pa dito, minsan naghihiwalay pa sila. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Diba? Nakakalungkot yun. Please lang. Bakit? Hindi porkit pogi, siya na yung forever. Dahil minsan, may hindi naman din kapugian, pero nasa amin yung forever. Ano yan? Biro lang pong totoo yun, mga kapatid. Huwag kayong masyadong magmadali. Sabi nga doon, sabi kahapon ni Sir Jeff, pag wala pa kayong 27 years old, you may try different fields, different work. Pero pagdating nyo na ng 27, doon na kayo mag-iisip na magkaroon ng pamilya. Ang gusto niya lang sabihin is, before 27 years old, pwede kang maghanap ng mga iba't ibang trabaho na gusto mo. Pwede kang magpalipat-lipat ng kumpanya hanggang makuha mo yung pinakagusto mong trabaho. At magpaunlad ng buhay mo, magpalaki ng sweldo mo, until dumating ka sa year na 27 years old at pwede ka na mag-isip, gusto ko na magkaroon ng pamilya. Kasi may trabaho ka na, maging maayos na yung buhay mo. Pero kung ikaw ay 16 pa lang, 17 years old pa lang, 18 years old pa lang, hindi ka pa nakakatapos ng pag-aaral, gusto mo na kagad magkaroon ng pamilya? Alam niyo ba kung gaano kamahal ng gatas ngayon kung wala kang gatas? Diba? At hindi lahat ng mga nanay binibigyan ng gatas. Amen, mami? Okay. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So kung masama ang itsura ng boyfriend mo, layuan nyo. Ano sabi niya, no? Ano sabi nung isang social influencer na iniwan ng rapper? Zainab. Sabi daw ni Andrew E., humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Humanap siya ng pangit. Tapos iniwanan pa siya. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So kung masama ang balak ng boyfriend, layuan nyo. Yun po yung gusto kong sabihin. Hindi po muka. Kung masama ang balak sa inyo ng boyfriend nyo, sini naman tayo. Tapos punta tayo sa Sogo.
may free wifi doon, gumawa tayong project. Ang title ng project natin ay Bahay-Bahayan. Ako ang tatay, ikaw ang nanay. Diba? Okay? Kung masama ang balak, layuan nyo. Kung may masama sa inyo na makaka-impluwensya, layuan nyo. Lalo na sa mga kabataan. Ang pangarap ng mga magulang sa inyo, makatapos kayo ng pag-aaral. Wag munang, pwede naman mag-boyfriend, basta may limitation. Ano yung limitation? Basta alam nyo na hindi makakasama sa inyo. Noong panahon nila Nanay Mercy, di ba? Kilala niya yan eh. Kilala niya sila Doña, ganyan, Epifania de los Santos. Magkakabarkada si Nanay Mercy, Melchora Aquino, tsaka sila, yung mga gumbursa. Biro lang Nanay Mercy. Okay? Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Lagi kong binabanggit na ang Diyos ay babalik muli sa mundo natin. Hindi na para tayo'y iligtas, kundi para tayo'y hukuman. Ibig sabihin, nung pumunta ang Diyos dito 3,000 o 2,000 years ago, tayo niligtas niya sa ating pagkakasala. Pag siya bumalik dito ulit, tayo huhukuman na. Kasi ang kulit mo na eh. Di ba? Kung bakit siya pumunta dito, kasi tinubos niya yung kasalanan na hindi niya ginawa. Pero pagkatapos niya pumunta dito, umakyat siya sa langit, at nandyan na yung Biblia, at sabi doon, ang Biblia ay sapat na para maligtas ka, pero hindi pa rin according to Bible yung ginagawa mo, nandirito na ang Diyos para hukuman ka. Lalapit ka sa akin, May. Kanan, yung mga masama mong ginawa. Kaliwa, yung masama mong ginawa. Kanan, yung mga mabubuti mong ginawa. Pantay ang Diyos. Ganitong kahaba yung masama mong ginawa. Ganitong kahaba yung mabuti mong ginawa. Saan ka pupunta? Ulitin ko ha. Ganitong kahaba yung masama mong ginawa. Ganitong kahaba yung mabuti mong ginawa. Ikaw naman ate, ano pangalan mo ate? Ha? Ikaw ate, ganitong kahaba yung masama mong ginawa. Okay. Ganitong kahaba yung mabuti mong ginawa. Ang gusto ko lang sabihin dito, just ang Panginoon. Kung nakita niya na mas sa buong buhay mo ay wala kang ginawa kundi yung hindi mabuting sa buhay mo, alam mo na kung saan ka pupunta. Alam mo naman, may 10 utos ang Diyos. Yung mga lalaki, ginagawang 11. Yung lahat ng nasa 10 utos ng Panginoon, lahat yun hindi mo sinusunod, alam mo na siguro. Yung pangalawa na lang, hindi mo nirespeto yung mga magulang mo. Diba? Uwi ka ng bahay, nagdadabog ka pa. Ano ba ulam, nanay? Corn beef na naman? Sawan-sawa na ako sa corn beef, nanay. Wow. Pwede nga kayo corn beef eh. Diba? So, pantay ang ating Panginoon, mga kapatid. Pag siya dumating dito na hindi kayo nagbago, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Batiin ninyo ang lahat ng mga mananampalatayang bilang mga minamahal na kapatid kay Kristo. Inaatasan ko kayo sa pangalan ng Panginoon na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Ito lahat ay habilin ni Pablo sa lahat ng mga mananampalataya. Kung bakit ko ito binasa sa inyo, kung bakit ko ito iniisa-isa sa inyo, dahil kayo ay mga mananampalataya na. Ito'y mga basic lamang ito na hindi naman ganun kahirap na gawin o tuparin. Hindi naman ito mahirap na parang ayoko nang magsimba, ganun palang maging Katoliko, ganun palang maging Kristiyano, o ganun palang maging mananampalataya.
No, ayaw mo nang magsimba kasi ang dami palang requirement. Meron bang mahirap doon? Meron bang mahirap na maging mabuti? Mahirap bang maging mabuti? Mahirap bang manalangin? Mahirap bang i-appreciate ang Diyos sa lahat ng ginawa mo? Mahirap bang lumayo sa mga mukhang masama? Sa mga kasamaan? Hindi naman mahirap 'yun eh. Lahat 'yan madali. Gusto lang kasi nating gawin yung mas madali. Kaya sabi nga, kung paano mo ipoprove na mayroong Panginoon kung sa buhay natin mas nakakalamang sa iyo yung wala kang Panginoon? Paano mo ipoprove na may Diyos kung sa buhay mo mas malaki yung ginagawa ng demonyo? Di ba? Pag mabuti ka, nakikita sa mukha mo ang mukha ng Panginoon. Pag masama ka, iba yung nakikita sa mukha mo. Kung maraming tao na nakakakita ng kadiliman sa mukha mo, ibig sabihin, sa bawat araw ng buhay mo, ang ginagawa mo puro kasamaan. Anak, nahihirapan tayong i-prove ang Diyos dahil kita mo naman sa mundong ito kung paano umiral ang kasamaan. Nandiyan ang droga. Ngayon, ang daming mga masasama. Nandiyan ang pogo, ako kung ano-ano pa. Oh. Hindi katulad ko, lumaki lang ako sa farm. Diba? Your Honor, hindi ako nakapag-aral. Pag tinatanong ako, nahiya ako, hindi ako nakapag-aral. Diba? Nakakalungkot isipin na Kristiyano tayong bansa, pero ang daming masama. Tignan nyo nga yung katabi nyo for the last time. Mukha ba siyang masama? Hindi yun totoo lang. Seryoso lang. For the last time. Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha ba siyang masama? So maging paalala sa atin mga kapatid ang araw na ito. Ang sulat na ito ni Pablo sa mga Thessalonica ay pakiusap ni Pablo sa mga mananampalataya. Ito'y pakiusap para sa kanila na maging mabuting tao, maging mabuting mananampalataya. Ganoon din, mahikayat yung mga taong pinanghihinaan ng loob o mga tao na sinusubok ng pagkakataon. Tayo din ang magpapalakasan sa mundong ito. Tayo din yung magkakasama bilang mga mananampalataya. Kung meron kang nakikitang tao na umiiyak sa iyong paligid o sa iyong tahanan na alam mo na kailangan niya na isang taong mananampalataya na katulad mo, lumapit ka sa kanya. Huwag mo na siyang i-chismis. Tingnan mo yung kapitbahay ko umiiyak. Katukin mo na. May problema ka ba? Nandirito ako para ipanalangin ka. Para i-encourage mo yung tao na yon. Na kung ano man yung mga pinagdadaanan niya, nandun ka para sa kanya. Bilang mga mananampalataya, yaan ang hinabilin sa atin o nais ipagawa sa atin ng ating Panginoon. So, alam nyo na yung dapat yung gawin. Yung mga classmate nyo na sobrang negative, nandyan kayo para i-push sila. No? Huwag ka na maging negative. Buti nga nakapag-aral ka pa. So, mahal tayo ng ating Panginoon. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Yung magpalakasan, ibig sabihin maging encourage tayo sa isa't isa. Sa atin magmula yung kapayapaan, hindi ang pagkaaway-away. Mula sa araw nito mga kapatid, nawa tanggapin ninyo lahat ang patuloy na pagpapala ng Diyos sa buhay nyo habang nabubuhay kayo bilang mga mananampalataya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Nasa panahon po tayo ng communion. Mga kapatid, ang pag-aalala sa huling komunyon ay isa sa mga sakramento ng iglesyang ito bilang ito'y ginawa ng ating Panginoon bago siya dakpin, magpakahirap at ipako sa krus. Isang mabuting bagay na alalahanin natin ito dahil ito yung pinakamahalaga na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Ibigay niya ang kanyang katawan at ang kanyang dugo para sa atin.
Minsan, binabaliwala lang natin ito dahil hindi natin ito lubos na unawaan. Hindi natin ito lubos na naiintindihan. Katotohanan ng mga simbolong ito na gagamitin natin ngayon, ito ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. So habang tumatanggap kayo ng elementong ito sa ating komunyon, alalahanin nyo na kundi dahil sa ating Panginoon, wala tayo dito ngayon. Kundi dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang katawan, wala tayong pagkakataon na makasama siya sa kanyang kaharian. So ito isang mahalagang bagay. Gagawin natin mga kapatid, ibibigay ko to sa inyo at sabay-sabay tayong magtitake ng communion. Okay po. So kukuha kayo ng isang ostia, kukuha kayo ng isang grapes, at sabay-sabay po tayong magtitake. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga elementong ito na aming gagamitin. At magamit namin, Panginoon, habang kasama ng ating Panginoon. 10:35 na kasi. Hello, praise.
Pwede po tayo magsitayo para sa ating panalangin. Ilapit natin sa ating Panginoon. Ate Dory, ano pangalan ng kapinsan niyo po ba? Pinsan niyo na apa? Et Silverio. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon. Aming Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa iyong kapurihan, Panginoon, sa iyong pasasalamat, sa iyong lahat ng ginawa para sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan. Dahil hindi mo kami nakakalimutan, hindi mo kami pinababayaan, at sa mga pagkakataon na kami nakakagawa ng pagkukulang, nandyan ka pa rin upang magpatawad sa amin. Dalayan ko, Panginoon, magawa namin sa aming mga buhay ang higit na mabuti. Ayon sa mensahe ng buhay, Panginoon, mabuhay kami na nagdulot ng kapayapaan kung saan kami naroon. Magsimula sa amin, Panginoon, ng pag-ibig at hindi ang pagkakaintindihan. Lumayo kami, Panginoon, sa anumang uri ng kasamaan sapagkat ito ang maglalagay lamang sa amin sa kapahamakan. Nawa, O Diyos, patuloy mo kaming subaybayan, tignan at paglalampasan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga bagong kasama. Bagamat sila yung mga kabataan pa lamang, pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang kanilang mga buhay at sila ay aming kasama ngayon. Ingatan niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga kabataan. Habang sila'y lumalaki, Panginoon, samahan niyo po sila. Turuan niyo po sila, Panginoon, na mag-isip ng mabuti at tignan ang kanilang mabuting kinabukasan. At sa aming mga kapatid na may karamdaman, ikaw ang nakakakilala sa kanila. Alam namin, Panginoon, ang mga karamdaman na ito ay maaaring magpahina sa amin, maaaring magpalungkot sa amin, maaaring magpawala ng gana sa amin upang ikaw ay lapitan, upang ikaw ay kausapin. Nawa, Panginoon, gamitin mo ang lahat ng iyong mga anak na ito upang palakasin ang loob ng lahat ng iyong mga anak na nanghihina. Ganoon din maranasan namin, Panginoon, ang himala ng kagalingan nagmumula sa iyo, maging sa mga doktor mong hinirang, Panginoon, na gumagamot sa amin. Ganoon din, Panginoon, ang lahat ng may mga suliraning personal sa kanilang pamilya, sa kanilang isipan na gumugulo, Panginoon. Mabigyan nila ng pagkakataon na ilapit nila ito sa iyo, makipag-usap sila sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. At ikaw magbigay ng kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan na anuman, Panginoon, ang dumating sa kanilang buhay, nandyan ka, ahawak ang kanilang mga kamay. Sa araw din ito, Panginoon, ipinagpapasalamat namin ang kaarawan ng aking anak, ang aming bunso na si Jan Aisen. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon, at binigay niyo sa amin. Naway ma-enjoy niyo, Panginoon, ang araw na ito. Kasama kami, ng kanyang pamilya, ganoon din ang kanyang mga kaibigan, ganoon din ang iglesyang ito na nagagalak para sa kanyang buhay. Ganoon din, maraming salamat sa lahat ng mga anak namin na nagtapos ng panibagong school year, nakatanggap man o hindi nakatanggap ng pagkilala. Maging mapagpasalamat pa rin sila, Panginoon, dahil napagtagumpayan nila ang panibagong ang taon ng pag-aaral nila, Panginoon. Salamat din, O Diyos, sa kagalingan na iyong pinagkaloob para kay Kuya Steve. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagtingin sa kanya, sa kanyang pagbiyahe mula sa Valenzuela patungo, Panginoon, sa aming iglesia. Kaya nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanya hanggang siya ay mauwi. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na iningatan mo sa kanilang pagpunta ng Batangas, maraming salamat sa iyong pag-iingat sa kanila. Kayo din po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa biyahe ni Ate Sai papuntang Macau. Kaya nga po, Panginoon, ang tumingin sa kanya dahil ito yung una niyang pagkakataon na malalayo sa kanyang pamilya. Ingatan niyo po siya, Panginoon, at magawa niyo yung dapat niyang gawin doon at makauwi siya ng ligtas sa kanyang pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na yan ay binigkaloob sa kanya. Magawa niya, Panginoon, yung dapat niyang gawin at maging successful ng kanyang biyahe.
Inilapit din namin sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid na iyong tinawag na sa iyong kaharian, na si Kapatid Ted Silverio. Dalangin ko, Panginoon, ikaw ang humipo sa buhay ng mga naiwanan. Ikaw ang magbigay ng kaaliwan sa kanila na sa kabila ng kalungkutan, ma-appreciate pa rin nila, Panginoon, ang kanyang buhay at huwag makalimutan ang lahat ng mabubuting mga bagay na kanyang ginawa sa kanyang mga mahal sa buhay. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay ng aking pamilya, sa buhay ng aming mga magulang, mga kapatid at mga mahal sa buhay. Patuloy niyo nga po kaming ingatan lahat, na kung paano mo kami iningatan na magsama-sama sa lugar na ito. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa mga susunod pang mga panahon, patuloy ka naming makasama. Patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo kaming samahan. At maging mabuti kaming mananampalataya sa lugar na kung saan mo kami dinala, Panginoon. Muli, O Diyos, maraming salamat sa iyo. Kasama sa aming mga panalangin ng mga kapatid namin na nasa online, sila Kuya Severino Manlavig, sila Nanay Lydia Godoy. Ganyan, Panginoon, patuloy namin hinihiling ang ligtas at maayos sa pag-uwi nila Ate Luisa at ang kanyang pamilya. Ganyan din ang maayos sa pagdadalang tao ni Ate Alma at ang lahat ng aming mga kaibigan. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala, maging ang iyong mga anak na hindi namin alam kung ano yung kanilang iniisip o dinaramdam o mga problema na meron sa kanila. Sa iyong makapangyarihang pangalan, ikaw ang tumulong, ikaw ang umagapay, ikaw ang sumama sa kanila sa araw-araw. Muli, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. At amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.